Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes. Tuta Soto, kabadong-kabado na ang anak ng kagwang. Nangangatog na sa takot si Tuta Soto. Pagkatapos po inanunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano kagahapon na magkakaroon na po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong June 4. At ang matindi po ito, special pong committee ito. Magkakaroon ng subcommittee, Blue Ribbon Committee o sa pamumuno ni Senator Rodante Marcolita na makatutok lamang po ito sa issue ng flood control. Patay kang tuta ka. Aba, agad naman ho itong kinontra ng naturang Tuta Soto at agad tinawag na illegal. Talagang nagpapahalata po ang nakatanggap di umano ng 5 malitang kaban-kaban na pira. Ayon sa 18 ex-Marines, talaga naman, siyempre, kakabahan ka. Kasi nung siya ang Senate President, hindi talaga nagpa-imbestiga. Pero ngayon, wala ka ng takas, tuta. Pasabog ni Senador Rodante Marcolita, aba, Trillanes ipapatawag din sa Senate hearing. Katapusan nyo ng mga buhaya kayo. Kawawa ka tunyo talaga, no? Wala ka pa namang posisyon sa gobyerno ngayon, iimbestiga kang inayupa ka. Marami pong pasabog si Senator Marcolita, especially po kay Senator Jinggoy. Talagang ginigipit pala talaga, no? Pinipilit. Araw-araw tinatakot si Jinggoy, araw-araw ino-offeran para mabawi lamang ang liderato ni Tuta Soto dyan sa Senado at makontrol ni Bangag. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Heto, simulan na agad natin mga kabisdak itong mga pasabog ni Senator Rodante Marcolita. Ito po ay sa kanyang programang Saganang Mamamayan. Magugulat po kayo dito sa kanyang mga revelasyon. At sinabi rin po niya, ipapatawag niya itong si Trililing sa investigasyon. Ang statement at interview programa ni Senador Marcolita dito sa Ganang Mamayan, bago po mag-ano dito si Senador Cayetano, mag-announce na magkakaroon na po ng special committee sa Blue Ribbon para magpapatuloy ang investigasyon sa flood control. Pakinggan natin. Pag-usapan muna natin yung kay Senator Jinggoy. Meron ho ba Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang sa Yay. 13. Takpo, ay mabigat. Pressure nga yan. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Stop muna tayo doon. Gusto ko pong i-emphasize yung sinabi ni Senator Rodante Marcolita na si Jinggoy Estrada oras-oras ino-offeran. Same rin si Joel Villanueva.
inoopera ng minority ngayon. Kampo nila ni Tuta Soto, hindi naman niya binanggit ang pangalan kung sino yung nag-o-offer. Siyempre, may pakana po yan yung Marcos admin. Kasi ang offer, lumipat ka na sa minority para hindi ka makasuhan. Maabsuelto ka at hindi ka mapakulong. Siguro, baka may offer pa dyan. Actually, ito yung teorya natin eh. Tsaka halata naman, mababasa mo naman ang galawan ng administrasyon. May malita ka pa dyan. No? Nakakabilib itong si Jinggoy dahil hindi nagpadala. Kumbaga, kahit anong mangyari, mamprinsipyo ako, ipakulong nyo ako, basta hindi ako lilipat sa inyo kasi gusto ko na tatayo yung manindigan siya sa kanyang prinsipyo bilang isang senador. Kasi nga ako sa akin si Jinggoy Estrada ay nakatikim na yan ng pagkakulong, kumbaga naranasan na niya yan eh. Malamang sa malamang hindi na po yan uulit, no? Sa akin lang pananaw Siyempre, nangyari na sa'yo yung dagok na yun, bakit mo uulitin pa? Sa panahon pa ngayon ni Bangag na mga swapang. Pero ang pinaka issue, mabilis nga yung nangyayari kay Jinggoy. At bakit nangyari ito pagkatapos maagaw yung liderato kay Tuta Soto? Sana ma-reveal din ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Marcolita kung sino ang halos oras-oras tumatawag. Lumipat ka na para wala kang kaso. Madali lang natin yan matakasan. Ito. Tuloy Oho. Eh di sila na uli. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Exactly. Nako, na blue ribbon. Doon lang tayo napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So, ayaw nila na magpatuloy yun. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. Baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen. Tama po. Bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Ito na nga yung nangyayari dyan, kagahapon, nag-announce na po si Senator Alan Peter Cayetano. Actually, pinag-uusapan na pala nila ito, may caucus na pala, na pag-usapan na. So, alam na rin ni Senator Marcolita ito, pero hindi niya pinangunahan. Pero sabi niya, mag-announce sa Lunes. Pero kagahapon na nga nag-announce na ang Senate Blue Ribbon Committee ay magkakaroon ng subcommittee, special committee po ito ng Blue Ribbon para lamang makatutok doon sa investigasyon sa flood control. Ang sabi ni Senator Cayetano ay June 4. So June 4, sabi ni Senator Marcolita, 3 days yung preparations. So tamang-tama, June 1, session, magkakaroon na po sila ng formal na talaga na schedule. So 3 days, June 1, June 2, June 3, June 4. Tama nga yung announcement. June 4, magkakaroon na po ng investigasyon sa Blue Ribbon dyan sa flood control. Patay katuta! Titingnan natin kung kasi kung mag-double time sila na mapalitan ang liderato ni Cayetano, baka hindi na nga magkakaroon ng Senate investigation dyan sa Blue Ribbon patungkol sa flood control. Pero sana man lang yung 13, sino man kayong nililigawan ko, si Jinggoy, hindi na lilipat talaga dyan. Talagang lumalaban na ngayon. Si Joel, sana Ang kinakatakutan lang po natin itong dalawa, si Chis Escudero at si Ligarda. Tuloy Nako, balikan ko lang sa inyo kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media
ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senador Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. No? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Oo. Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder kagad ang Ikakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka Correct. agad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing, Opo. yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo kayong mga kababayang nakikinig. Talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Ang tindi pala. Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ka ito'y nagpatuloy at Opo. natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, siyam na buwang singkad. Totoo. Ay, kinuha niya yung Blue Ribbon Committee, kung ano-anong katwiran ng ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatuwid yun? Sa loob ng siyam na buwang singkad, Jen, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Hindi nagpatawag kasi, matik, sila rin ang tatamaan. So, hinihinto na nga. Ang hinintay kasi nila yung ICI na matapos para lukuhin ang taong bayan na kapag tapos ng ICI, tapos na rin ang investigasyon sa flood control. Hindi. Kasi wala pang mastermind na kinakasuhan. Ang kinakasuhan itong mga senador na nanindigan para sa katotohanan. Kasi takot sila matuloy yung flood control investigation sa Blue Ribbon eh. So gusto nilang agawin muli yung liderato. Kamalas-malas nila ngayon dahil hindi sila nakakaporma. Nakailang beses na sila mag-attempt ng kudita. Hindi yan maaagaw ngayong Lunes kahit sumama pa itong si Bangag Awards. Gusto ko po yung sinabi ni Senador Marcolita na formalidad na lang ho ito eh. So alam na po natin kung sino ang mga mastermind. Alam na natin kung sino, kailangan lang natin magkaroon ng formalidad. So ipapatawag natin lahat ng mga taong ipapatawag. Tragis ang dami no? Pag pinatawag mo yung 18 ex-Marines, marami yung pinapangalanan doon. Oo. Nabubulol ako yung awards. So ipapatawag yun ni Senador Marcolita, pati yung mga kongresista. So ang dami. Medyo mahaba-haba pa ho ang Senate investigation na to para sa akin. Kasi yung 18 ex-Marines, daming mga artista doon, mga karakter. Lalo na si Trillanes, papatawag din yan ni Senador Marcolita, patay ka dyan. Damay-damay na lahat, pati asawa ni Bangag, Sandro. Tuloy, Senador. Patawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Di ba? Natawagin niyo po kami. At gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Wala na naman. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba?
mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo, opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Jinggoy. Oo. Siguro kung sa iba nangyari ito, Atras na. napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon ay baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya Oo. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I had to pay, so be it. Yun. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Oho. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Oho. Well, again, sir, liwanagin lang natin, hindi natin Grabe, no? Matindi pala talaga yung pananakot, offeran dito, no? Makuha lang yung animal na liderato ni Bongbong. Si Bongbong man yan, yung gustong agawin yung Senate President. Bong, huwag ka nang makialam, Bong. Tama na yan. Magkaroon ng check and balance. Ang tunay na minority leader ngayon sa Senado, si Bangag. Walang iba. Sumali na nga siya sa usapin dyan sa Senado. Siya nga ang minority leader. Siguro, pinapagalitan niya si Tuta Soto. Ginigisan ni Baki. Putay, mga wala kayong kwenta. Ang dami niyong malita. Naagaw niyo pa. Operan niyo si Jinggoy. Operan niyo si Joel. Walang kaso. Pag natuloy yung flood control, kulong tayong lahat. Ganun talaga yan. Sige nga, tuloy yung. binabagit ko, kundi parang kapiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siya kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang. Tinatawagan siya. Sinasabihan, Tinatawagan, no? gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oh. Kayo ko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Naku. Sana nabanggit mo si Lacson ba? Sinasabi niya sa amin, tuwing mag-meeting kami. Kanina lang, nag-meeting kami uli. Tota ba? Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa. Magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Ang may kakayanan kasi na yung mga offer na yan kay Jinggoy, Joel Villanueva na walang kaso, siyempre executive yan. No? Kaya nila yan. Ombudsman Boying, kontrolado nila eh. Yung tao siguro na nag-o-offer sa akin, dalawa lang yan. Si Tuta Soto or si Panpilo Lacson. Yan, yung dalawa lang. Sila yung mga, mga bayot nga ni. Diyan sa minority. Tuloy oh. Eh, nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito. Doon talaga uuwi Hindi sila, no? sila tumitigil araw-araw. Oho. Araw-araw. Pati yung nangyari nung nakaraang huling araw. Nang nag-walkout sila. Walkout. Oho. So, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako. Lahat, Joel, Chis Cordero. Yan, oo. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Naku, Grabe, no? Narinig nyo, ang kinakatakutan ng minority ay ang Blue Ribbon. Pinatigil kasi nila yan. Ayaw nila magpa-imbestiga eh. Lahat na yata, inuupiran, anak ng kamote. Kasi lahat kinakasuhan eh. Ilan na ba yung may kaso ngayon? Senador Marcolita, di ba? Kinakasuhan. Si Ruben Padilla, Senator Bongo, Bato, Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero, dalawang Villar. Naku, lahat na lang sila kinakasuhan. So lahat ito, prospect nila. Ino-offeran, wala nang kaso. Basta lipat lang kayo sa amin. Utos ni Bangag at ni Baki. O, ayan na. Putang inang andumi maglaro ng mga hinayupak. Tuloy, Senator. Kami pangaraw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka Gagawin madami. nila Ayan, lahat di yan. ba? Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho.
Para walang investigasyon. Takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, Tama si Senador Marcolita dito, wala nang iba sa flood control na talaga. Hindi na to usapin sa impeachment kasi wala namang numero talaga. Wala naman talagang conviction dyan sa Senado na mangyayari kay Inday Sara. Sa flood control, sabi talaga silang lahat dito, makukulong talaga sila, mabubunyag ang pinagtatakpan ni Panfilo Lacson at ni Tuta Soto. Tuta Soto pa lang, 5 malita na yung animal na yan eh. Nakapagtataka bakit nagkaroon ng malita si Tuta Soto dahil hindi naman siya senador, no? Sa mga panahong yan, kakapanalo lang. Baka yung yung delivery na yun para sa eleksyon, no? O ito, bigyan kita ng malita para sa eleksyon. At saka gusto ko mapatawag yung si Bersamin kasi nabanggit din doon sa kay Bersamin na talagang may pundo para sa mga kandidato. So lahat ng alyansa Diretso Cubita ay may malita lahat kasama si Lacson. Putang ina. Baka nga si Bam kasama pa dyan. Tsaka si Kiko Matching. Diyos ko. Pati si Lisa. Tuloy oh. walang motivation para gawin to sa inyo maliban sa usapin ng flood control, control. issue. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwali, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati ba yan? Pati po ba yan hahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So, ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din nung kagaya yung assistant ombudsman, Clavano yata si yung Nico, pangalan. Opo, yung tagapagsalita niya. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan ay O anumang impluwensya na maibibigay o ninyo. anumang impluwensya na maaaring makapekto, hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. E paano mo nga kukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila yun ang nagkamali sila. Ang bunga akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-apply ng katakot-takot na pressure. Dapat di ba sa Lunes magkaroon ng sesyon? I-reveal na ni Senator Jinggoy Estrada yung mga nag-o-offer sa kanya, yung mga tumatawag. Pero sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, iipunin nila lahat ng ebidensya para patunayan na ang majority ay ginigipit, tinatakot at ino-offera na lilipat sa minority. Ayun ang natin dyan, ay hintayin. Baka sa Lunes sa sesyon, magkaalaman na durugin na natin tong si Tuta Soto. At ipatawag na ang dapat ipatawag. Ito, pakinggan po natin itong last video ni Senator Marcolita dahil ipapatawag rin niya po itong si Trillanes. Ito, pakinggan natin. Sure. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napag-alaman talaga. Malakas din. May prinsipyo din. May prinsipyo din. Si Jinggoy. Kaya sabi ko, Cornel, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pag-angako sa'yo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Sabi nila siguro, ito naman, sarili ko lang na opinion. Opo. Wag na, kasi makukuha naman natin kaagad dyan. Ganun ba ang kanilang pananaw? Kaya pala hindi sila naglalagay ng mga representatives. Pangkaraniwan na kasi, pangkaraniwan na pagkaganyan dahil organization na, yung minority leader, magsasubmit siya ng pangalan sa mga tao niya. Ito, gusto namin dito, si ganito dito, si ganyan. Sabi nila, hindi na kailangan niya kasi it's only a matter of time. Ganun ang iniisip nila. Ganun.
Kaya wala palang mga miyembro ng komite, sinumiti si Tuta Soto. Dudugtungan ko lang yung sinabi ni Senador Marcolita dahil ang feeling nila, kaya nilang agawin saglit lang itong liderato sa Senado. Kasi nga, oo nga naman, 11 sila, 2 lang kailangan nila, sumapalitan na. Medyo nagkakamali sila dito dahil nanindigan yung 13. Mismo yung sinabi ng magkapatid na Villar, si Camille, na pag sa 13, merong kakalas ay masahol pa kayo sa udas. Sana man lang itong si Chis Escudero na tumatahimik-tahimik ay hindi madali. Sana naman si Ligarda na pahawak-hawak sa kamay ni Subiri ay hindi madala. Talayo. Yun ba? Pero kung halimbawa, wala pong representante ang minority, pwede pa rin magpatawag ng hearing ang BRC? Bakit hindi? Kung ayaw nila, di Oho. kahit 2 lang kami. Oo. Kasi ang chairman nyo, Senadora Pia, tapos 2 kayong vice chairman, abagay, nakapag gano'n naman, no? Siyempre, hindi sila pupunta eh. Kasi Opo. nga ayaw nila mag-participate, di ba? Ayaw Di mag-imbestiga. majority yung kasama ko, may kasama akong 2, di okay. Tuloy na yun. Oo. Oho. Ito, sabi Hindi daw po- lamang yun, ha? Hindi Opo, lamang opo. yun. Ako, vice chairman din ako ng public order. Opo, oho. So mag-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato nung 11 at saka opo. yung pagkaroon ng paputukan nung May 13. Opo, opo. Magkasunod na araw yun. Oho. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes Patay. Okay. na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Oho. Doon, kailangan maimbestiga yan. So pwede pala kasi ang chairman nyo po sa public order, si Senador Bato, kayo po as vice chairman, pwede naman pala yun. Oo, wala pa si Bato eh. Oo nga po. Oo. Nagbabakasyon. Hindi matagpuan. Ito, tingnan mo ang ginawa na naman nila. Oho. Si Senador Robin at saka lahat ng mga kung sino-sino na nagbigay daw ng tulong para makalaya si Senator Bato, inaakusahan na naman ngayon ng Ay, opo. Obstruction. ng PNP yata. Iniisa-isa na po sila. Oh. Paano magkakaroon ng pananagutan yung tao? Bakit? Saan ba nanggaling yung kautusan na arestuin si Senador Bato? Sa ICC po. ICC. ICC warrant. Oho. Ayaw naman nilang ipakita yung warrant of arrest. Oho. Ayaw din nilang ipakita, okay, halimbawa, totoong merong warrant of arrest. Kanino po binigay? Binigay ba sa'yo? Mr. Trillanes, binigay ba sa'yo? Ipakita mo yung yung paper trail, di ba? Opo. Kasi manggagaling yan sa Interpol. I-evaluate yan ng General Secretariat ng Interpol. Magmi-meeting sila eh. Yan, ipadadaan doon sa tinatawag na diffusion mechanism. Hanggang sa magpalabas yan ng red notice. Okay? Pagkatapos makikipag-coordinate siya sa mga member countries niya. So yun ang proseso, Sen. Oo. Opo. Oo. Opo. Paano siya makikipag-coordinate sa Pilipinas nang hindi siya nakikipag-ugnayan dun sa NCB ng PCTC? Oho. Lahat yun ipalilitaw mo kung talagang dumaan ka sa proseso. Paano napunta kay Trillanes yung warrant of arrest? Si Trillanes bang inatasan ng magbasa ng Miranda warnings? Kasi babasahin mo yun eh. Oo nga po. No? Oh, Senator Bato, ikaw ay merong karapatan na manahimik at Opo. lahat ng sasabihin mo ay gagamitin sa lahat ng hukuman, lalong-lalo na sa hukuman ng ICC. Naku po. Pwede ka rin magganito, pwede ka rin gumanyan. O sino nagbabasa no? Si Trillanes? Oho. Puta, ang ganda nito. Excited po ako sa pagpapatawag ni Senador Marcolita dito kay Trillanes. Trillanes, magtago ka na. Gusto ko yan, no? Makita bang makontempt si Trillanes. Kaya maganda ho talaga hindi maagaw yung liderato kasi ito na ho ngayon. Umpisa ka, Trillanes, sa kayabangan mo. Agay! Iyak ka. Ipapatawag ni Senador Marcolita kasi nga kailangan magpaliwanag ka kung bakit, anong ginagawa mo dyan. Wagayway ka ng warrant ko, no? Anong papel mo ngayon, nayupa ka na trililing kang asong ulol? At saka si Trillanes, sabi rin yan sa flood control. Diba, yung sinasabi ng 18 ex-Marines, yung mali-malitang pera, nag-deliver din kay Trillanes.
Nakaka-excited po, nakaka-excite, no? Itong sunod-sunod na mangyayari dyan sa Senado, magdasal lang tayo, kapit lang tayo na hindi maagaw ang liderato kay Cayetano dahil mag-umpisa na sa June 4. Aray ko diya. Pati si Trillanes, dali din. Pati si Tuta Soto, nangatog na din. Pati si Pinky. So, ito na nga ho. Kabadong-kabado na po ngayon si Tuta Soto. Siguro hindi lang si Tuta Soto, lahat ng minority sa pag-uumpisa na po ng investigasyon sa June 4 ha, may schedule na. Pagkatapos po mag-announce ni Senator Alan Peter Cayetano, narito po ang balitang iyan. Sa kanyang Facebook Live, inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na muling magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes, June 4. Bata ito sa napagkasunduan ng komite matapos ang isinagawang caucus o pagpupulong. And we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Tiniyak din ni Cayetano na magiging patas at walang kinikilingan ng investigasyon upang lumabas ang buong katotohanan. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa listahan ng komite kung sino-sino ang iimbitahan sa pagdinig sa Huwebes. Matatandang nanawagan si Senator Amy Marcos na imbitahan sa pagdinig ang mga dating sundalo o Brave 18 Patay. at si Orly Guteza na nagsiwala tungkol sa mali-maletang pera na naideliver kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang politiko at personalidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas Antindi. kung mahal. Ito si Sheena Torn. Magkakaroon na talaga tayo ng hustisya dito. No? Magsanib pwersa na, mag-collabs na po itong si 18 ex-Marines, Orly Gutesa, si kasama rin po itong si Chavit Singson. Nako, paano kaya gagawin to ni Senador Marcolita? Ang daming artista dyan. Special to na committee Subcommittee ito ng Blue Ribbon ang makatutok lamang sa flood control. Bakit ginawa ho ito ni Senador Marcolita na merong ganyan, special na committee para sa flood control? Kasi ang Blue Ribbon din, marami rin po silang pwedeng imbestigahan pa. Siguro ito, makatutok lang talaga dito. Tapos pwede pa mag-imbestiga uli ang Blue Ribbon. Iba namang mga issue. So ito, flood control, tutok talaga yung subcommittee ni ni Marcolita sa investigasyon na to. Patay ubos sila diyan. Lalabas talagang katotohanan dito. Ito agad naman kinontra ni Tuta Soto ang plano na investigasyon sa Blue Ribbon Committee at sinabi niya po na illegal daw yung subcommittee na ginagawa po nila ni Senator Alan Peter Cayetano para dyan sa Blue Ribbon. Narito pong balita. Putsang ina. Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Tito Soto ang pagbuo ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee para sa investigasyon ukol sa flood control controversy. Ang sabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live, na pag-usapan daw nila sa caucus na si Senador Rodante Marcoleta ang magbibigay ng mga notice sa Lunes para matuloy na ang investigasyon sa flood control scandal sa susunod na Huwebes. Patay. Sa text message, tinanong ni Soto kung bakit ang vice chairman ng anyay hindi organisadong komite ang maglalabas ng notice. Ayon din kay Soto, hindi legal ang pagbuo ng subcommittee kung hindi ito idaraan sa plenaryo, kaya dapat idaan daw ito sa plenaryo sa Lunes. Olol! Talaga naman, napaghalataan ka na, Tuta.
Wala na yan. Makulong ka talaga. Sira ulo kang ombudsman ka pag hindi mo makasuhan tong hinayupak na to. Pag lumitaw ang pangalan ni Tuta Soto, at saka itong mga Romualdez, putang na mga Marcoses. Sabi niya daw illegal. Hindi po illegal kasi meron pong nagpapakalat ngayon na rules ng Senate, no? Ito ay Section 18 patungkol po sa subcommittee. Ang sabi dito, the members of the permanent committee, including the respective chairpersons, shall be chosen by the Senate. The chairperson of the each committee may designate the vice chairperson or such vice chairperson of the committee and create such subcommittees as may be deemed necessary. Ayan o. Yung chairman lang po ng ng Blue Ribbon ang pwede ho gumawa, no, ng subcommittee. Hindi na kailangan si Tuta Soto. Hindi na kailangan ng butuhan or pag-uusapan dyan sa session. Wala na. Kasi nakakreate ka na ng committee, Blue Ribbon Committee. So may chairperson ka na, napag-usapan na yan. Na may mga miyembro na, nakalatag na. Sinabi mo hindi organized kasi ayaw nyo mag-participate, ayaw nyo sumama dyan sa Blue Ribbon. Bakit ayaw nyo sumama? Hindi sana nagsumiti kayo ng pangalan. Ngayon, itong liderato ni Cayetano, gusto niya na maumpisahan yung Senate Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control, kaya bumuo na sila ng mga miyembro ng komite. So ngayon yung chairman na si Pia Cayetano, may kapangyarihan yan na gumawa ng subcommittee at mamili kung sino yung mamumuno ng subcommittee ng Blue Ribbon, nandyan sa rules nila. So hindi po to illegal. Gaya po ng sinabi ni Tuta Soto. Tuta Soto, wag na oy! At sinagot po yan ng isang kongresista. Yung sinabi ni Tuta Soto na illegal daw yung subcommittee sa Blue Ribbon. Putsang ng kawatan talaga, animal. Sabi ni Kung Ungab Isidro dito, ito, basahin natin. No? Ang totoo, legal ang Blue Ribbon Subcommittee at walang makakapigil sa investigasyon. No, kahit iiyak pala si Tuta, di mapipigilan to. Ikinalat ngayon ni Senator Tito Soto na hindi legal di umano ang subcommittee ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa flood control scam dahil hindi daw ito nilikha ng plenaryo. Mali siya. At ang nagpapatunay nito ay ang mismong rules of the Senate sinumpaan nilang sundin. Yun yung binasa ko kanina. The membership of the permanent committees, ito, Section 18, Rule number 10 ng Rules of the Senate. The membership of the permanent committees, including the respective chairpersons, shall be chosen by the Senate. Pili na si Pia Cayetano. The chairperson of each committee may create such subcommittees as may be deemed necessary. Yan ang binasa ko kanina. So, ang may karapatan po yung chairperson ng committee. Dalawang magkahiwalay na bagay ito. Ang plenaryo ay pumipili ng chairman ay miyembro ng komite. At iyon ay tapos na noong May 25, 2026 nang ihalal ang Blue Ribbon leadership. Pagkatapos noon, ang chairman na ang may kapangyarihan na lumikha ng subcommittee. Hindi na kailangan bumalik sa plenaryo. Iyan ang nakasulat, walang hinihinging pangalawang butuhan. Patay. Ito tuloy natin. At hindi lang iisang patakaran ang sumasalungat kay Soto. Ang Section 20 ng Senate Rules of Procedure, Government Inquiries in Aid of Legislation ay mas mataas pa. The chair of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing
any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Ibig sabihin, ang subcommittee ay may kapangyarihang magsasagawa ng pagdinig, magpatawag ng testigo, at mag-issue ng subpoena. Lahat ng kayang gawin ng buong committee, iisa lang ang hindi nito magagawa ng mag-isa, ang mag-contempt. Kaya't ang argumento ni Soto na hindi makapagpatuloy ang investigasyon ay walang batayan. Sinasabi mismo ng patakaran na pwede itong magpatuloy. At kung gusto man niyang questionin ang jurisdiction, may sagot din ang rules sa ilalim ng Section 3. Ang committee mismo ang magdedesisyon sa anumang pagtutol at shall overrule such objection and proceed with the investigation. Hindi pwedeng gamitin ang teknikalidad para patigilin ang investigasyon. Sinasabi pa nga ng patakaran, the filing or pendency of any prosecution shall not stop or abate any inquiry. Itinatag ang lahat ng ito sa ilalim ng Article 6, Section 21 ng Konstitusyon na nagbibigay sa Senado ng kapangyarihan mag-imbestiga in aid of legislation. Pinagtibay ito ng Korte Suprema mula pa noong Arnold versus Nazareno hanggang sa Neri versus Senate. Mga kababayan, ang katotohanan ay simple. Legal ang subcommittee, otorisado itong magpatuloy at walang teknikalidad na makapagtakip sa katotohanang dapat lumabas. Ang Pilipinong taumbayan ang nawawalan sa bilyong-bilyong piso ng flood control scam. Dapat nilang malaman ang buong katotohanan. At walang sinuman gaano man kataas ang posisyon ang dapat makapagsara ng pintuan ng pananagutan. Kaya't ito ang tanong na hindi maiwasan. Kung legal naman ang subcommittee, kung malinaw na nakasulat sa rules na pwede itong magpatuloy, bakit takot si Senator Soto na ipagpatuloy ang investigasyon? Ano kaya ang kinakatakutan niya? Ang taong walang tinatago ay hindi natatakot sa katotohanan. Takot nga sila kasi nga nandun eh. Sabi ng ex-Marines, 5 malita to eh. Kaya, gigil si Tuta. Ang bilis mag-react. Tangina, ginawang bata. Ito, School Bocol University. Abogado yung Senate President, sasabihin mong illegal. Ayan na, wala ka ng kawala dyan. Ayan mo na, himas-rihas ka din. Dali yung poon mong nakangiwi ang panga. Good luck na lang, Tuta Soto sa June 4. Kita-kits na lang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kasama Katralianis. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.